Ma'am Rose, ako po ay may katanungan sa inyo. Ako ay 45 years old. Nagtatrabaho po ako sa Makati. At ang problema ko po ay nalulugas ang buhok ko. Ang tanong ko po, ano po dahilan ng paglugas ng buhok? Alam niyo, ang paglugas kasi ng buhok ay isang karaniwang problema, merong iba't ibang dahilan. Ang stress at anxiety. Ang matinding stress ay nagiging dahilan po ng paglugas ng buhok dahil napipinsala kasi yung follicle ng buhok. Kapag tayo nakakaranas ng matinding pagkabalisa, ang ating katawan naglalabas ng hormone na naghahanda sa atin para isang flight or fight sitwasyon. Ang prosesong ito ay magdudulot ito ng pagbabago ng cycle ng paglaki ng buhok. Maaring ang buhok ay maaring makapasok sa isang resting phase na sabay-sabay na maaring magre-resulta nito na isang malaking dahilan ang buhok na naglalaga sa loob po ng isang linggo. Paano malulunasan ang pagkawala ng buhok dahil sa stress? Subukan po ninyo yung relaxation technique tulad ng meditation, deep breathing, exercise. Yung malusog na pagkain, yung po bang maraming vitamin at mineral, makakatulong ito sa pagtubo ng ating buhok. Alam nyo, pagka meron kang sapat na oras ng tulog, makakakuha ang buhok po natin ay nakakatulong para mabilis itong bumalik sa malusog na kalagayan. Kaya ngayon, kailangan nakakatulog tayo gabi-gabi. Pero kung puyat ka, tulad ng sabi mo nga, nag-opisina ka, late ka na umuwi dahil sa traffic, ay gabi ka na umuwi, gabi ka na rin matulog, tapos maaga ka pang nagigising. Kaya kulang ang tulog mo at hindi pa masarap ang tulog mo. Kaya yung kulang ka sa tulog, nagko-contribute yan sa paglugas ng buhok mo. Pwede kang magpa-check up o kaya sa isang dermatologist para bigyan ka ng tamang gamot, no? Ang paglugas po ng buhok dahil sa stress, pansamantala lang. Pero pag mababawi yan, pag nakalampas ka na dun sa problema mo. Paalala po sa ating crystal oil, alam mo yung crystal oil natin, nakakatulong yan sa sakit at pamamaga ng mga kalamnan tulad ng arthritis, mga rayuma, pananakit ng kalamnan, at pati sakit ng ulo. Nakakabuti yan sa tulog kasi yung amoy ng crystal oil, nakakapagpatulog yan. At kung barado pa ilong mo, pantanggal ng bara, para siyang Vicks VapoRub, pahid mo lang sa ilong mo, pahid mo sa dibdib mo, pahid mo sa lalamunan mo, nakakaginhawa po yan. Tapos pag masakit pa yung tiyan mo, pahid mo lang. Kapag kinakabag ka, bloated ang tiyan mo, sinisikmura ka, nagsusuka ka, nagdududuwal ka, pahid mo din yan. Pangontra din yan sa lamok kasi hindi gusto ng lamok yung amoy niyan. Tinataboy yan. Kapag nakagat ka ng lamok, mawawala ang kate pag pinahiram mo ng crystal oil. Available po yan sa Patnubay. Meron din tayong isang produkto, yung activated charcoal natin. Ito po isang powdered na siya. Nakuha yan sa mga baon ng niyog, mga kahoy. Matagal itong ginagamit na nung pang-unang panahon as sa medisina, no? Merong benepisyo ito, meron siyang antibacterial properties. Pag-alis ng pamamaga, nakakatulong ito kapag bloated ang tiyan mo, na food poison ka. Ang activated charcoal po natin, maganda to sa diarrhea. Sinisip-sip niya yung mga gas, ng mga toxin sa bituka. At maganda po itong activated charcoal sa bad breath, no? Ipaalam niyo po sa akin yung pangalan niyo, yung address niyo, yung cellphone number nyo para po ipa-deliver itong health products na ito sa bahay nyo. Meron po tayong mga rider, maring cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee, no?
Ngayon, ang isang reason din po bakit nagkakaroon tayo ng paglugas ng buhok, yung hormonal changes, no? Ang pagbubuntis, ang menopause, kung may problema ka sa thyroid gland, nakakapekto yan sa buhok mo. At itong nasabi ko nga po kasi nagbabago yung hormone sa panahon ng pagbubuntis, kaya maaring naglalagas ang buhok mo, lalo na kung nanganak ka na. Maraming mga babae, pagkatapos manganak, ang daming nalulugas ng buhok dahil nga sa nga po yung antas ng hormone natin nagbabago. Pati yung pag nag-menopause ka na rin, nakakaranas ka rin ng paglugas dahil pagbaba ng hormone estrogen. Sa panahon ng menopause ay nagko-contribute po sa paglugas ng buhok, nagbabago din yung texture ng buhok natin dahil doon po sa bumaba yung estrogen hormone natin. At ganoon din po pagka underactive or overactive ang thyroid gland, nagiging sanhi din ito ng pagkawala ng buhok. At kung meron ka ring PCOS, yung polycystic ovary syndrome, ang hormone na ito, magdudulot ito ng irregular menstruation, tagyawat, at nga po yung pagkapanot o pagkalugas ng buhok mo. Ang pagbabago sa hormone tulad ng nararanasan sa panahon pagbubuntis, mga menopause, sakit sa thyroid, nagdudulot po talaga ito ng pagkawalan ng buhok. Ang nutritional deficiency, tulad ng kung kulang ka sa iron, zinc at biotin, nagpapahina ito ng tubo ng buhok. Naapektuhan pag kulang ka ng mga nutrients na to sa buhok, nalulugas yan, no? Kaya ang iron, nagdadala kasi ng oxygen sa mga follicle. Ang iron ay tumutulong din sa paggawa ng hemoglobin. Ito isang mahalagang bahagi sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kung kulang ka sa iron, kung anemic ka, naglulugas ka ng buhok. Ganon din po yung zinc. Ito'y karagdagan sa paggawa ng protein. Ang zinc ay may papel sa pagpapagaling ng sugat, pampalakas ng immune system. Ang kakulangan nito, magre-resulta magiging dry, magiging brittle, at saka po madali kang magkabalakubak at mabagal ang tubo ng buhok mo, nagdudulot ng pagkatuyo at pagkasira ng iyong hair follicle. Alam mo yung biotin, ito po isang tawag po sa biotin ay beauty vitamins. Mahalaga ito sa buhok, sa balat at kuko. Ang pag-impis ng buhok, ang dahilan po nito ay pagkulang ka ng biotin at nagkakaroon ka ng mga alopecia, parang patches, parang gano'n, no? Patches yung nakikita sa anit mo. Ang protina, ang kakulangan po ng protein, nagdudulot din ito ng hair loss kasi nagiging mahina at madali itong mag-break pag-resulta ng condition na tinatawag nating protein energy malnutrition. Magdudulot ito ng malawakang pagkawalan ng buhok. Ang buhok po kasi natin ay gawa sa protein. Ang kakulangan po ng protein ay nagpapahina ng tubo ng buhok, nagdudulot ito ng pagkalagas. Minsan genetic din tulad po yung sa pamilya ng tatay ko ay malalago ang buhok, makakapal. Kaya ako kahit na edad ko ng 70, ay hindi po nagbabago yung tubo ng buhok ko. Makalpal pa rin at hindi naglulugas. At lalo na po kung ako'y nakakainom pa ng vitamin C at Super B complex. Ang vitamin C kasi, tsaka Super B complex, nagpapanatili ng malusog na buhok. Nakakatulong ito sa mga nakakaranas ng pagkalbo. Bakit mahalaga po ang vitamin C at Super B complex sa buhok? Kasi tumutulong ang vitamin C sa production ng collagen. Ang vitamin C mahalaga sa paggawa ng collagen, isang protina, nagbibigay lakas at struktura sa buhok natin. At ang vitamin C, meron siyang antioxidant, protected yung cell ng buhok para hindi ma-damage tulad ng mga free radical.
At tumutulong ang vitamin C sa pagsipsip ng iron, isang mineral para magdala ng oxygen sa ating hair follicle. Ang Super B complex ay mahalaga sa metabolism ng energy. Kailangan nito sa mabilis na pagtubo ng buhok. Ang red blood cells formation, tumutulong po sa formation ng red blood cells. Ang vitamin C Super B complex, tulad na sabi ko, para magdala ng oxygen at nutrients sa ating hair follicle. At ito pong hair growth cycle, ang vitamin B complex ay nakakatulong ito para mapanatili ang normal ng hair growth cycle. Kaya mahalaga po ang Super B complex na may kasamang vitamin B12 sa red blood cells and DNA synthesis. Ang mga tip para isang malusog na buhok, una, magkaroon ka ng regular exercise. Kasi pag nag-exercise tayo, nakakatulong ito sa magandang sirkulasyon at pag-supply ng nutrients sa hair follicle. At maiwasan mo yung stress. Ang stress ay nagpapalala ng pagkawala ng buhok. Kaya po, mag-ingat kayo sa pag-aalaga ng buhok. Iwasan po yung sobrang paggamit ng mga heat styling tools, pagkulay ng buhok, at paggamit ng malupit na produkto sa buhok. May mga gamot na tulad po ng chemotherapy ay nagiging sanhi ito ng pagkawala ng buhok bilang side effect yan. Ang mga gamot na nagpapahina sa buhok na pagkawala ay may mga side effect na gamot. Kailangan po kung tulad po ng cancer, kapag meron kang iniinom na gamot, kung anumang klaseng meron kang cancer, may kaugnayan yan sa paglugas ng buhok mo. Yung mga chemotherapy na yan ay pinapatay niya po yung mga hair follicle ng buhok natin. Kaya nga po, apektado yung malulusog na cell tulad ng nasa follicle ng buhok at nagpapapayat ng dugo. Ito po kasing mga gamot na ito po bang yung bang alis ng lapot ng dugo, no? Pagka po kasi meron kayong gamot, ito yung gamot mo para hindi lumapot ang dugo mo, ay maaring magdulot din ito ng paglugas ng buhok. Yung mga antidepressant, yung mga gamot na panlaban sa stress, pampanipis din ang buhok yan. Meron din gamot sa arthritis tulad po ng mga anti-inflammatory drugs. Nagdudulot din yan ng side effect, no, sa buhok. Mga gamot sa puso tulad ng beta blocker, calcium channel blocker. Itong mga gamot sa puso ay merong epekto sa paglugas ng ating buhok. Yung calcium magnesium po natin ay mahalagang papilyan sa papanatili ng malusog na buhok, makakatulong sa paglugas nito. Kapag tulad sa vitamin C Super B complex, ang calcium magnesium ito po ay maganda sa kalusugan ng hair follicle po natin. Kaya ang mineral na yan ay nagpapalakas ng ugat sa buhok at magpapaganda ng circulation ng dugo sa anit. Kaya maganda to sa magandang tubo ng buhok natin. Para maiwas ang pagkasira ng ating hair follicle, kailangan meron kang calcium magnesium, protektahan ng buhok sa mga free radical, no? Para hindi masira. Available yan sa patnubay. Bakit po nagkakaroon ng pagkawala ng buhok? Dahil sa gamot. Kasi nga, pag meron kang iniinom na gamot, yung mga nabanggit ko, antidepressant, nasabi ko kanina na nagagambala yung growth cycle ng buhok. Maaari yung gamot na iniinom mo, hinahadlangan yung normal na cycle ng pagtubo ng buhok, nagiging sanhi na pumapasok yan sa maraming follicle ng buhok sa resting phase niya. Maaring masira yung hair follicle at ito po ay resulta ng pagkawala ng buhok. At tulad din po yung pagbabago ng antas ng hormone ay tulad po ng pag-menopause ka, ganun, mga menstrual problem, ay nakaka-apekto po yan sa yung pagtubo ng buhok natin. Alam mo, meron tayong flax oil, isang popular na dietary supplement na nagmumula sa buto ng halaman na flax.
itong puno ay ito po ay merong mahalagang nutrients, yung flax oil. Ito'y nakakaiwas po sa panganib sa sakit sa puso. At ito pong flax oil natin na to, mapababa yan ng bad cholesterol, pampaganda ng daloy ng dugo, nakakabuti yung daloy ng dugo mo, naiwasan ng panganib sa heart attack at stroke. Hindi din po ang flax oil nakakatulong para maiwasan ng constipation, lalambot ang dumi mo. Kaya maganda to sa kalusugan ng bituka. Ang flax oil ay maaari pong taguyo dito, magkaroon ka ng good bacteria. Sabi nga, ang flax oil ay nakakatulong po ito sa simptomas ng hot flashes at night sweat. Nagkakaroon ko ng regulation ng hormonal. Ang flax oil nakakatulong na ma-regulate ang taas ng hormone, lalo na po sa kababaihan. Meron din siyang anti-inflammatory property. Ito po ay makakatulong para sa ganon maiwasan yung arthritis, eczema at acne. Ang flax oil nakakatulong para maiwasan na hindi mag-dry yung balat natin. Nababawasan ang panganib din sa cancer kung nagteteka ng flax oil, at ito yung magandang pampagana ng utak. Kaya nga po, kung interesado po kayo, pwede kayong mag-order nito. At ito po ay pwedeng i-deliver sa inyong tahanan. Kaya nga po, para mabawasan ang sakit sa puso, stroke and heart attack, at saka pampabata po yan, pamprevent ng constipation, at pangalis ng pagbabara sa ating daluyan ng dugo, di ba? Maiwasan mo yan. At nagpapagaling din yan sa paganda sa digestion natin. Pampagaan ng simptoma po ito ng menopause, pamparegulate ito ng menstruation. At maganda yan sa kalusugan ng balat, meron siyang anti-inflammatory properties, at ito po ay, itong flax oil na to, ay pampalusog ng balat, no? Maiwasan din ang panganib sa cancer, mababawasan ng mahusay na paggana ng ating utak at sa ating understanding. Pwede kayong mag-order po niya, no? Ang tanong natin ngayon, paano makakayanan ng pagkawalan ng buhok dahil sa gamot? Una, kausapin mo yung doktor mo, no? Maring isa ang alam mo din yung paggamit ng wig para kung sobrang lugas na buhok mo ay makapagdagdag ng self-confidence mo. At saka iwasan mo na yung mga hairstyle, huwag kayong gagamit ng matapang na chemical, at kung iwasan mo rin yung tinatali mo yung buhok mo. Kapag ang stress ang dahilan ng paglugas ng buhok mo, pwede kang maghanap ng counselor, makayanan yung emotional na epekto ng pagkawalan ng buhok mo. Tandaan niyo po, kadalasan ito ay panandalian lang yan, kaya kailangan po alamin mo kaagad anong sanhi, bakit nalulugas ang buhok mo. Maraming mga medical condition, nasabi ko na po yung alopecia, no? Ang labis na paggamit ng mga heat styling tools, iwasan mo. Yung araw-araw ka nag-iron, lagi ka yung hair dryer, nakakasira din ang buhok yan eh. Tsaka kailangan po, meron kayong sapat na nutrients na kakainin po niyo. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo po yung bell para tuloy-tuloy yung mga kaalaman nyo sa health. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-subscribe yung click mo yung follow, like, and share. Ating pong ito pong verse na Titus 2:13, ating basahin habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Alam mo, ang Diyos at tagapagligtas natin ay si Jesus Christ. Ang verse na ito, isang mensahe ng pag-asa at paghihintay. Kaya nga po, ang ating pag-asa sa pagbabalik ni Jesus Christ, tinuturo sa Kristiyano sa ikalawang pagdating ng Panginoon, ito'y tinutukol sa maluwalhating pagpapakita.
na ito po isang panahon na lahat ng hirap natin ay mawawala na, no? Kaya ang paghihintay sa may pag-asa ng mga Kristiyano, ito po'y paghihintay sa muling pagbalik ni Jesus. Dapat handa ang ating puso, yung ating buhay pang araw-araw, ito po'y mabago. Ang Diyos po ay, siya po ay sa kanyang pagbabalik, ay yung ating pong pag-asa at pananampalataya, ito'y kung hingi tayo ng tulong, ikaw ay tutulungan niya. Paalala po na ang malaking layunin po ng verse na ito ay manatili ang ating pananampalat pag-asa ng Panginoon ay babalik na muli upang matapos na lahat ang ating kahirapan. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patubay ng Diyos sa atin, and God bless us all.